Dito tayo sa love scam. Tuwing Pebrero ba sila nagiging Yusek, active? Or all year round Ako, po sila naghahanap ng mabibiktima? well, nagiging, tama naman, all year round sila, pero mas nag-pick up yung activity nila yung buwan ng January hanggang February kasi ito yung papunta ng Valentine's kung saan yung mga kababayan natin na medyo nalulungkot. Mas naiisip nilang mag-isa sila, mas nare-realize na lang malungkot sila. At doon talaga nag-pick up yung activity doon sa mga dating apps. So, kaya nga, minarapat namin na during the month of February, i-launch natin itong campaign natin para ma-educate naman yung mga kababayan natin, no? Ano yung mga uri ng scam na nandyan at ano yung mga, paano sila binibiktima ng mga scams na ito para makita nila yung mga red flags at ma-educate sila at hindi sila mabiktima. Ano po ang common na approach nitong mga scammer na ito para at least alam o di kaya ay nag-i-evolve ba ito kalaunan po Yusek, kasi pag marami ng mga nabibiktima nalalaman na yung kanilang mga modus, baka nagbabago rin sila ng approach o still the same pa rin po, Yusek? Ako, at na makikita natin, no, parang yung modus same pa rin. Makikita natin is the adoption of artificial intelligence both doon sa scams at doon sa profiling. So pag sinabi natin doon sa scams, ginagamitan na tayo ng mga deepfakes. Yung mga dati natin mga safeguards na, di ba sinasabi natin parati, Admar, MJ, na mag-video call ka para malaman mo tunay na tao. Ngayon, hindi na epektibo kahit mag-video call ka. Real time na ang deepfake. Whether it's the image or the voice, real time na. At ngayon, with the advancement of technology, nagiging customized na ang pambubuto sa atin. Pinoprofile yung mga kababayan natin kasi mga kababayan natin, MJ, Admar, aminin natin, medyo oversharing sila eh. So, ultimo yung pag malungkot sila, i-post sa mga social media pages nila, pag anong kakainin nila. So, di ba, all ranges of emotions are there for to be analyzed by these AI. Tapos nagiging customized. So, pag nag-approach sila, parang napaka-perfect ng mga lumalapit sa'yo. So kumbaga, hindi na applicable talaga yung parang kagaya po Yusek dati, do hindi ko ito naranasan, pero nung bata ako, yung mga, alam mo na, yung mga tinatawag na mga kapen pal na hindi mo rin nakikita. Pero at least yun parang may mataas pa na average ng na legit. Ngayon kasi is marami ng mga scammer. So ano na lang ang maipapayo natin sa ating mga kababayan? Yun nga, hindi talaga mapigilan, naghahanap ng pag-ibig, pero yun nga minsan nag-uumpisa sa virtual, mayroong mag-message. Ano na lang po yung pinaka-safe nila na gagawin po, Yusek? Dapat yung mga kababayan natin maging maalam at saka maging maingat at saka maging mapagmatsyag doon sa mga pag-dealings natin sa internet, no. Parang ngayon ang pinapayo namin, adopt a culture of zero trust. Yun na yun talaga nakakalungkot isipin, pero gano'n na talaga yung mundo na ginagalaw natin, Admar, MJ, no, na parang kailangan pagdudahan mo na lahat ng nangyayari sa internet. Whether it's love scams, yung mga financial scams, yung mga discount, yung mga bargain, and even sa mga balita, nakakalungkot even yung balita na nako-compromise because of these scammers na naglipana na rin ng fake news. So tayo naman, again, because of these types ng mga scam na to, patuloy ang ating kampanya para i-educate yung mga kababayan natin. Dahil naniniwala tayo, ito ang una at pinaka-epektibong way natin para ma-prevent yung scam and inform citizen. I'll take the opportunity na rin, Admar, MJ, to thank you and your network, ang Seminay po, and your nagpapayang sa inyo sa amin ang inyong platform para makausap yung mga kababayan natin at mas marami tayong ma-educate. Opo. Meron kayong inilunsad kamakailan lang, no? Ang nabanggit mga kanina yung gamit yung AI, no? Pwede silang magnakaw ng AI generated na mga identity. Meron ding pa-fall, pa-emergency, fake relationship build-up followed by emergency money request. Ito ba yung susuyuin ka tapos ending maghihingi ng pera sa'yo, emergency lang, ganon? Tama, yan yung sad boy, sad girl scam, yung nagpapaawa, yung mag-approach sa'yo, kunyari love yung app, tapos nanghihingi na sa kulolo sa inyo. So, ayan, manghihingi na ng, kumbaga may emergency na, yan yung binabanggit ko. Si Doctress and si Doctor Scam, kung sa yung mga fake profile, fake
pictures nila because na-profile na tayo. Yung palagay mga hinahanap ko. Tapos noon, aakitin ka talaga up to the point na hindi naman sila nangihingi ng pera pero because of the relationship na binuo nyo to your mind na nabuo na kayo ng relationship, you feel comfortable na magpadala ng mga compromising pictures tapos iba-blackmail na kayo. Andyan din naman yung mga escort scam para sa mga titos natin, yung mga medyo matatanda na at saka naghahanap lang ng libangan. Yun yung traditional na papakitaan kayo ng mga litrato at mga mag-video call sa inyo. Pero because of AI, yung pala, akala mo napakaganda babae pero malaman lang lalaki pala yung kausap mo, gumagamit lang ng mga filters. At saan din yung mga investor scam kasi minsan, halimbawa, magpapapol sa atin na Admar tsaka MJ. Sasabihin na, I love you na kagad, mga isang araw, 2 araw pa lang, tapos let's build a future together. Tapos iayain ka na mag-invest na para mag-build kayo ng future together, mag-ipon na tayo. Pero dadali ka na pala doon sa mga investment scams. At ang pinakamasakit dito sa lahat ng scam, yung mga itatawag natin na slow burn. Ibig sabihin talaga tsatsagain ka, papaibigin ka talaga. Ito kasi hindi lang yung financial yung ini-investan mo, pati yung emotional investment andun na. So even if talagang lahat na signs na scammer yan, pinagdududahan mo na yung sarili mo na hindi, pinaglalaban mo pa rin. At pag na-realize mo eventually na scammer talaga siya, yung devastation nun, hindi lang yung financial pero yung talagang ego mo, yung emotions mo, compromise. Opo. Meron din itong crypto kilig. Marami ba? Kasi ang alam ko, kukunti lang naman may alam sa crypto or paano ba yan? Yusek? Yun nga, yung it's part of the investment scam. Investment. Na, halimbawa na tayong may scam sa atin na pinaibig na tayo tapos mag-invest tayo sa crypto or other investment scams. Opo. Ang alam ko dati, ang mga OFW yung binibiktima. Pero meron din palang nagpapanggap na mga OFW? Oo. May nagpapanggap ng mga servicemen at mga servicewomen. Ibig sabihin, yung mga kababayan natin na medyo gusto mag-shortcut sa magandang buhay, naghahanap ng AFAM. Yun yung biktima ng mga to. Talaga namang sa mga dating apps, naglipahan na itong mga to dahil doon din naghanap yung mga kababayan natin ng sagot sa mas mabilis na pag-unlad ng buhay. Yun nga lang, yung pasakalungkot dito is sila na nga yung medyo hirap sa buhay at naghahanap ng magandang buhay, maloloko pa sila. Kung ano, walang-wala na nga, kung ano na yung konting natitira sa kanila, nawawala pa. Opo. Dito po tayo sa datos po ninyo. Kasi based po dito sa report ninyo, from January to December 2025, meron po kayong naitala at least 123 na mga complaints. Yes. Ito po ba'y tumaas, bumaba, compare sa mga nakalipas na taon? So, nakikita natin na actually, magiging makatotohanan ako sa inyo, Admar, MJ, no? Kadalasan itong mga numbers na nakikita natin, hindi ito yung totoong landscape, hindi ito yung totoong universe ng mga nalalab scam. Kasi kadalasan sa mga kababayan natin, pag nabibiktima, hindi na nagre-report, ayaw mag-report, either nahihiya or talagang gusto na lang na lang kasi yung emotional distress nila is greater than yung concern nila kung saan ninawala sa kanila. So, talaga ang ginagawa namin ngayon simula nung nag-take over tayo, we are trying to educate na meron kayong pwedeng pagsumbungan. And second, you can trust yung CICC na pagsumbungan nyo na a-action na natin yung mga reklamo nyo. So, right now, kung tumaas or bumaba, ang basis namin is yung January ngayon, medyo dumadami na yun nagsusumbong sa atin. Love scam alone, we have around close to 20 na yung nagsumbong sa atin. Kasi ang nakalagay dito sa presentation ninyo, 15 ba to? Complaints as of January 2026. 5 babae, 7 lalaki. Paano ba ito, sir? Dito po sa mga nakalipas na, halimbawa, last 2025, alin po ang karamihan sa mga nagiging biktima? Lalaki ba o babae? Mas marami ang babae only by a fraction. 52 to 48 yata ang naitalang datos from last year. Pero yung mga suspect po nito, sir, sila po ba ay nahuhuli natin? Sila po ba ay local, domestic, or mga nasa ibang bansa? So, madalas naman ang nambibiktima sa atin, yung mga organized scam hubs. So, at more often than not, nakikita natin to sa labas ng bansa because
lahat sila alam na yung jurisdictional challenge, Admar, MJ, no? Kasi in-exploit nila yan na pag nasa ibang bansa ka mag-operate, dito ka mabibiktima. Yung mga mabibiktima dito, nahihirapan at hindi lang nahihirapan, talagang nagiging burden sa kanila na mag-complain para ma-recover yung kung ano wala sa kanila. Kasi lilipat pa sila ng ibang bansa para mag-file ng kaso, pabalik-balik sila doon para mag-pursue ng kaso. Same thing here. Would you imagine, nung kinuwento ko sa inyo, di ba may nahuli tayong scam up dito sa Cebu. Etong scam up na ito, hindi naman ang bibiktima ng mga Pilipino eh. Puro South Africans ang binibiktima. So, nakasuhan natin yung scam up, tsaka yung mga nahuli natin doon, ng violation lang ng permit. Diba? Opo. So, there has, may gap din sa batas natin. Tsaka po, sa inyo pong datos last year, ang Pilipinas po, tayo po yung may pinakamarami or ang pinakakilala, sikat talaga na social media sites po. Social media site po sa atin is ang Meta or Facebook. Pero kapansin-pansin, dito po sa mga social media platform na gamit ng most used social media platform ng mga scammer, hindi naman po naunguna rito ang Facebook. Ang pinakamataas dito po ay ang Telegram, tapos yung WhatsApp. Maraming gumagamit sa atin ng Telegram or inililipat nila ng mga scammer from saang Facebook ba yan or Instagram, inililipat sa Telegram po, Yusek. Tama, Admar, yun ang preferred platform ng mga scammers. At tama ka rin na nagsisimula sila at nag-a-advertise even sa mga social media platforms, pero nakalagay doon yung link papunta doon sa Tinder nila, doon sa mga, tawag natin dito yung mga instant messaging applications, yung IMAs, or yung mga over-the-top services natin. Kasi doon, mas anonymous sila, mas hindi sila kilala. Kasi pwedeng, iba yung profile dito, pero iba yung nakaregister doon. At in terms of Telegram, kaya nangunguna yan, wala nakalink na number dyan. Pwedeng gumawa ka lang ng, as long as you have an internet connection, pwede kang gumawa ng dyan, ng account dyan. Opo. Kamusta naman po yung coordination natin dito sa mga app na to, social media site po na ito, sir? Meron po ba silang tugon na papalakasin din nila yung paglaban sa mga scammer? So, yes, na pag nakakausap natin sila, they committed naman na papalakasin nila at makikipag-cooperate sila sa gobyerno. However, yun pa rin, babalik ako doon sa challenge din natin na pagdating sa mga platforms na to, umaasa lang tayo na makikipag-cooperate sila. We don't have any coercive measures against them because wala tayong jurisdiction over them. Wala silang mga opisina dito. Ang mga lugar dito po sa inyong datos ay yung top 3 sites with most number of love scam cases. Ano ba ito? Mas maraming single ba sa NCR? Kasi mas marami dito 50.7% dito sa... Mas tech-savvy lang tayo dito. Okay. Oo, tapos... ngayon natin nakikita yung mga yung mga dito natin na-explore yung mga iba't ibang at namumula tayo sa iba't ibang mga applications. Kaya lang, sa probinsya naman, siguro alam nila Facebook, pero hindi nila alam yung ano yung Tinder, ano yung mga ibang messaging apps, yung mga gano'n. At dito pa sa inyong datos po, ang may pinakamaraming mga complainants ay edad ko, 18. 18 ba? 18 to 29 years old po, Yusek, sinusundan ng 53 complaints, tapos 30 to 39 years old, 38 complaints. Yung mga 40, mga tita na, meron pa rin. Kahit na tita na, meron pa rin mga naitatala po. So itong mga tech-savvy siguro ng mga kabataan. Hindi, ito actually hindi mapaglin lang yung number na yan. Pag tinitingnan natin yung number na nag-request nila, especially on social media platforms, mas marami yung mas may edad na. Siguro yung mga bata, yun yung mga nakaka-experience na they feel nila, halimbawa yung mga titos at titas natin, especially mga OFWs, yung may medyo established na, they feel na nakakahiya pag nabibiktima sila ng mga scams na yan. So, hindi na sila nagre-report. Opo, at nababanggit din dito na nasa 20 million yung may mga medyo may edad na po yung common na alin po ba dito sa mga edad at talagang naglalabas po ng pera? Ito, yun yung may mga trabaho na, may mga naipon na, Sir Admar, Sir MJ, Ito na yung mga OFWs natin, yung mga close retires natin, or medyo mataas na posisyon. So ito yung mga edad na kukuha. Recover. That 20 million is actually the amount that we
not recovered, but we saved from scammers. Nag-report at saka nagkaroon tayo ng intervention. Pero again, it's not the whole universe, no? Alam natin, this is the scamming industry, including yung the scamming universe, including yung... Sir, yes, no? paano po yung government intervention natin sa mga biktima po ng AI love scams? Lalo na, sir, yung psychological aspect po ng mga biktima. So, una-una, I can only answer yung technological intervention natin. Yung psychological, we have to bring in the other departments, special siguro yung DSWD natin. Pero ang intervention mo namin sa CIC, nag-report po kayo sa amin, napaka-importante yung para sa amin yan kasi we can block the profile, we can block the number, we can block the account para hindi na further makapagbiktima yan. Tapos we can also go as far as identifying at saka magkaroon ng attribution kung sino-sino yung mga gumawa nito para na mapalaman natin kung sino-sino yung mga nabiktima sa atin. And kung makita natin na nandito sa Pilipinas yan, we can pass it on to our law enforcement agencies para na magkaroon ng apprehension and prosecution. Opo, lalo pat karamihan talaga sa mga Pilipino USEC ay gumagamit ng mga bagong teknolohiya. Sir, kamusta monitoring po ninyo sa iba pa pong mga computer-related identity theft? Especially, sir, yung mga namomonitor natin na mga issue ng task scams at yung mga hijack profiles. Yun ang magandang balita kasi na-establish na natin yung threat monitoring center natin. Yan yung proactive approach natin kung saan ni-scrub natin not only yung internet but the social media platforms as well para dito sa mga iba't ibang uri ng scam para mapigilan natin. So, kapartner natin dyan at ibang ahensya ng pamahalaan saka yung private sector partners natin. In fact, nagpapasalamat tayo na napagkatiwalaan tayo ngayon ng iba't ibang mga private sector partners natin para pigilan ng illegal online gambling. So, sila nagbibigay sa atin ng tools for the detection of those. Makapartner din natin ang Bankers Association of the Philippines at saka Online Lenders Association of the Philippines para naman doon sa mga financial scams. Yung mga government sector partners natin para naman doon sa mga for example, ang DMW, we're close to signing with them para naman mapigilan natin yung mga illegal online recruitment. And hopefully, within 2026, maparami pa natin yung partners natin. Kasi ang concept natin dito sa Threat Monitoring Center natin, nandun na kami lahat sa isang kwarto. Bibigyan namin sila ng tools, ititrain namin sila paano gamitin yung tools to detect, for example, yung kanya-kanya mga concerns. And then, pag nagreklamo na kayo, andun na rin yung law enforcement natin, andun na ang PNP, ECG, at NBI natin. At saka, masolve na natin in one group yung mga problema ho natin. Yusek, si Admar po ito. Minsan ako nakadaan dyan sa may bahagi ng Ortigas. Meron pa rin mga nag-message dyan na pangalan ng isang bangko. Parang, yung alam mo yung yung sa MC Catcher MC na Catcher. Oo, ganun pa rin. Merong na hindi naman ako doon na nagtatansak na bangko na yun. Pero still, and ang napansin ko pa, kasi meron akong kasama, sabay kami nakatanggap ng ganung klaseng text message po, Yusik. Ano ba ito? Parang patago na lang ba sila? Paano ba natin madidetect ito sila? Mahuhuli? Masasawata? Kasi parang legit talaga na galing sa isang lehitimong bangko. Tama, Admar. Ang talagang ginagawa natin, motion kasi napaka-mobile ng device yan. Nagkakasya sa isang backpack, tapos nagbabatulan ng signal, tapos i-off na rin nila. So, yan yung problema sa MC Catcher, no? Talagang makikipaghabulan tayo sa kanila. So, it really involves other methods as well. Hindi lang yung makikipaghabulan, but intelligence work. Pero ang talaga long-term solution dyan is yung sunsetting or ang nasa 2D at saka 3G technology para hindi na sila, kasi doon sila naglalagay. Yun lang ang way nila, nasa 5G, hindi na umuwi yung mga MC Catcher na yan. Opo, pero kung tatanggalin na po yung 2G, 3G po ng mga telco, hanggang kailan po kaya yan, sir? Matatanggal ba yan sa mga ba nila yan? Sa kanila ba yan? Or magbenta na lang ng cellphone na hindi makakatanggap ng 2G at 3G? Hindi yun. Kasi the higher your phone is, yung halimbawa, naka 5G kayo ngayon, pwede yung bumapasok 2G at 3G. So yung feature ng phone So kahit magbenta ng mga smartphones, as long as it's above 2G, 3G, makakahagila pa rin yan ng 2G, 3G technology. So ang talagang phasing out yan, alam ko ang 3G technology, ang sabi ng mga telcos, sa phase out na nila at nangako sila within the September of this year, ma-phase out na rin yung 2G technology.
Opo, huli na lang na topic po, Yusek, kamusta naman po yung mga nabibiktima ng mga online seller po? Marami pa rin po ba, Yusek? Admar, yung mga isa sa mga magandang balita natin, no? Maraming nag-report sa CICC, pero hindi dahil nabiktima sila, but they try to prevent or nagsusumbong sila na ito yung mga scammers na hindi naman sila nabiktima. So nagpapakita ito na una-una, they are educated already when it comes to yung sa mga online marketing scams, tsaka yung mga shopping scams na yan. And second, nagkakaroon na ng tiwala sa ating ahensya na kaya natin tugunan itong mga problema to, no? So again, it's a slow process of building trust, but hopefully we can get there na po. Tumataas yung bilang ng complaints ng mga reporting, pero bumababa yung incidents talaga nung ma-action na victims. Opo, pero napapansin ko pa rin, though outside na ito sa mga kilalang online selling apps, sa social media po, lalo na sa Facebook, naka-sponsored pa, gumagamit sila ng pangalan mismo ng lehitimong brand na kesyo, may sale silang ganun, para talagang lehitimo. Pero pag na-check mo kasi yung kanilang profile, medyo magdududa ka kasi konti lang yung followers, konti lang yung likes. Pero Tama po. paano po Tama. natin yun, sir? Pag once na nasumbong ba yun, automatic ba si Meta meron ng na ititigil na talaga kasi nagbabayad din sa kanila yun kaya siguro na pa-priority. Ayan naman ang maganda po, no? Pag naisumbong namin sa Meta, even if it's a sponsored site, they take it down for misrepresentation, unlawful marketing. So, na-experience naman na ho natin yan. Ang hinihingi natin sa Meta is maging proactive sila. Especially, tama ka, yun sa mga sponsored sites na yan, na dapat sana maging more i-apply more scrutiny or mas maingat sila sa pagtanggap ng mga sponsored sites yan, especially endorsing or promoting products po. Opo. Doon naman po sa mga kilalang online selling app po, Yusek, ano na po ba sila? Parang kamusta naman yung kanilang pagpupulis doon sa mga seller po nila sa kanilang application? So kami naman patuloy ang pagmo-monitor namin sa kanila for their compliances, no? Although nag-i-improve po, pero may mga nakakalusot at nakakalusot pa rin. Especially naman yung mga nagbebenta, nag-misrepresent din naman talaga. So we're trying to... Pero bilang panghuli na lamang po, Yusek, muli paalala, kahit parang sirang plaka na tayo dito, paalala natin sa ating mga kababayan. Unang-una dito po sa Love Scam kasi meron pa, biruin nyo, 20 million na pala yung sinasabing nadenggoy nitong mga Kaya nga ni sabi ni Sir Admar, hindi kami magsasawa. Ipunan at pinaghirapan para hindi mapunta pag halimbawa, if it's too good to be true, talagang tayo mismo nagdududa, no? Pinapakinggan natin, nagsasabi na tayo, nagtatanong na tayo sa sarili natin, totoo ba to? Pakinggan natin yung sarili natin. And again, kami naman patuloy yung mga information drives namin. Pumunta lang ako kayo sa CICC, sa Cybercrime and TikTok as well, para malaman nyo anong mga uri na scam nandyan para biktimahin kayo. Yusek, maraming salamat po. Ang Executive Director po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, si Undersecretary Aboy Paraiso. Kaugnay nga po dito sa Love Scam. Marami pong mga nabibiktima at naloloko po nitong mga scammer na ito. Kaya't doon sa mga single, mas maganda manatili na lang kayong single. Kaysa sa mabiktima kayo nito, baka lalong manlamig ang inyong pag-ibig na buwan.